Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So pag-usapan lang natin ito si Boy. Na gusto yatang magpasikat. Kaya tanong ko nga at ini-imagine ko, siya naman kaya ang susunod na susuotan ng white gold na bracelet? Ito yung kaabang-abang naman mga ka-action. Ay grabe talaga itong ating ilan sa mga kababayan na ayaw kay Mr. President. Wala talagang takot magsalita at magbanta. Pagbabanta ho ito mga ka-action, mga kakamping. Mamaya panoorin nyo po, no? Kasi alam naman po natin yung nag-post at nag-caption ng headshot, inaresto nga ho ng NBI. Nang naaresto na, para na siyang basang sisiw. Pero nung hindi pa siya naaresto, sobrang tapang. Kaya ito naman si Boy, no? Si Boy na naman ang ating aabangan. Naku, ewan ko na lang sa ating ilang mga kababayan. Bakit kasi ganito kung magsalita na parang walang preno, na parang walang takot. Tapos kung maaresto or huhulihin, parang basang sisiw na halos hindi na makapagsalita Diba? Ito po. Panoorin po natin ito mga ka-action, mga kakamping. Ano lang to? Maiksi lang po ito. Nasa 26 seconds. Ito na po. Panoorin mo na. President Bongbong Marcos, naglinog man sa Cebu atong miagi, dito ka na maligya tag 20 ang kilo ang bugas. Diri na po sa Mindanao naglinog man. So pamaligya diri og tag 20 ang kilo ang bugas, di ba? Kulataon ka na mo iwa ka. Diri pamaligya Mindanao. Ani diri. Di bang Diri pamaligya 20 iwa ka. Giatay ka. Kami tanan nagbayad sa inyong sala. Yawa mo. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Matindi si Boy. Grabe na pagkatikalon. Alam niyo yung salitang tikalon? Sa Tagalog mayabang. Yung tikalon na yan, sa Ilonggo po yan. Pero kung i-translate mo sa Tagalog, mayabang. Kaya ang tawag ko sa kanya dyan, Boy, tikalon. Bye! Gusto mo magpasikat? Eto na ho. Pinapasikat na kita. At sa mga viewers ko, i-share nyo po ang video natin para sumikat si Boy. Gusto magpapansin sa social media. Di ba? Ayon sa kanya, yung 20 kilong bigas nga, nagbenta daw sa Cebu. So, napak-check na ho natin yon. Anyway, dalawang napak-check natin, naging share natin dito sa ating programa. Yung picture na kumakalat, na di umano, nagbenta daw itong programa ni Mr. President Bongbong Marcos sa nasalanta ng Lindol. Pero ang picture na yon ay hindi kuha sa Cebu, kung hindi kuha sa Bohol, na kung saan inilunsa doon ang Kadiwa Center ng Pangulo. Tapos yung pangalawa natin na napak-check, yung video. Na kung saan, ganun pa rin ang kanilang paniniwala na di umano, nagbenta daw ang programa ni Mr. President 20 per kilo na bigas sa nasalanta ng Lindol. Pero ang video na yon, na ipak-check ho natin sa programa natin, hindi ho yun kuha sa Cebu, kung hindi kuha sa Nueva Ecija. Ngayon, ayon dito kay Boy, sa Mindanao daw, subukan ni Pangulong Bongbong Marcos magbenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Alam nyo yun? Narinig nyo yun? Yung kulatahin? Salitang Bisaya po kasi ang kulatahin. Ibig sabihin, kung sa Tagalog, bubugbugin. Wow, grabe. Matindi ka, Boy. Ito sa kanya, video sinabi niya talaga, nakukulatahin niya daw si Pangulong Bongbong Marcos pag magbenta daw ito ng 20 per kilo na bigas doon sa Mindanao. Kasi alam naman po natin, ang part ng Mindanao nagkaroon nga ho ng lindol, mga ka-action, mga kakampeng, no? So kailangan ho talaga ng tulong ng ating mga kababayan na nasalanta ng lindol doon, ng tulong mula sa gobyerno. So ngayon, Boy, aabangan ka namin kung hanggang saan naman ang tapang mo. Sus, Maria Josep. Lagi natin pinapaalala
be careful po tayo sa ating mga sinasabi, lalong-lalo na ho sa mga opisyal na nakaupo. Ang ating mga opisyal ay open naman na magsalita tayo ng mga ordinaryong Pilipino basta related lang ho sa kanilang trabaho at sa isyo. Nang malaman nila ang ating mga hinain, nang maiparating natin sa kanila ang ating mga hinain. Diba? Kaya ho tayo nagbuboses. Pero ito yung sinasabi natin na kapag lumalagpas ka na, para bang sobra-sobra na, hindi po yan matawag talaga na freedom of speech, freedom of expression. Oo, sa totoo lang mga ka-aksyon, mga kakamping. Kaya payo ko po sa ating mga kaibigan, lalo na sa mga ayaw kay Mr. President Bongbong Marcos, pwede naman kayo magsalita, pero related lang sana sa kanyang trabaho. 'Di ba? Kasi alam naman po namin na may iilan talaga sa ating mga kababayan na kahit halos wala ng pahinga ito si Mr. President Bongbong Marcos, ay para sa kanila wala pa daw ito ginagawa. Wala daw, hindi daw nagtatrabaho. Yun yung paniniwala ng iilan sa ating mga kababayan. Pero tayo naman, sabi nga natin, kahit tayo ay kakamping, hindi po kawalan ang pagpapasalamat or suportahan ang programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi uulitin ko po, kahit tayo naman, nakikinabang din mga ka-aksyon, mga kakamping sa mga magagandang programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Kaya sana ingat-ingat lang po, 'di ba? Huwag naman masyadong wag masyadong magpadala sa galit ng damdamin. Kung later magsisisi ka lang naman. Hindi po ito biro ang sinabi ni mo, boy. Sa totoo lang, hindi po yan biro, di ba? Oo. Ako talagang kinikilabutan dyan sa sinasabi mo na kulatahin mo. Grabe naman. Matindi talaga itong ilan sa atin ng mga kababayan. Hindi ko alam kung DDS ba ito, no? Hindi ko sure. Pero kahit sino naman, di ba? Dahan-dahan po, be careful po sa ating sinasabi, lalo na sa mga opisyal ng gobyerno na nakaupo. Konting respeto lang, di ba? Oo, kasi diyan kayo nadadala sa sobrang yung galit, nakakapagsalita na kayo ng hindi maganda at hindi nyo alam na labag na pala sa batas. Ngayon, pag inaaresto kayo, paiyak-iyak kayo, para kayong mga basang sisyo na halos hindi na makasagot. 'Di ba? Kaya, yun yung payo natin. 'Di ba? Tayo naman, pwede naman tayo magboses, pero related lang po sa trabaho at sa issue ng ating mga nakaupo sa gobyerno. 'Di ba? Okay. So good luck na lang sa iyo, boy, ha? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no. Share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao. Excuse me po. All over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.